ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. May bagyong papasok sa Philippine Air Responsibility ngayong gabi. Uulanin kaya ang paggunita ng undas? Alamin na po natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magtani! Good evening, Pia. Ngayong gabi nga inaasahang papasok yung tropical storm na may international name na Nuri dyan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Papangalan itong bagyong paeng ng Pag-asa. Sa nakarang taon, may bagyo rin ng undas. Yan yung Typhoon Binta na tumama naman dyan sa may extreme northern Luzon noong October 31st, 2013. Kung mapapansin ninyo, umabot na sa letter V yung pangalan ng bagyo o 22 na yung bagyong pumasok ng PAR noong 2013. Pero ngayong taon, magiging ika-16 pa lang ang paparating na bagyong paeng. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyo 1,255 kilometers dyan sa may silangan ng Visayas. May lakas ng hangin na itong 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot naman sa 80 kilometers per hour. Kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Base sa datos ng The Weather Company, bahagyang lalapit lang itong bagyo dyan sa may silangan ng Luzon o Visayas pero inaasahan na liliko rin ito papalayo ng bansa simula araw ng Lunes, pero ito yung babantayan natin, Pia. Wala pa itong magiging epekto sa bansa pero bukas, All Saints Day, asahan ng mga pagulan dyan sa Calacang, Luzon. Mula dyan sa may Northern Luzon, ilang bahagi ng Eastern section hanggang dyan sa may Bicol Region, hanggang dyan sa may Palawan. Uulanin din yung malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao, lalong-lalo na pagdating ng hapon. At araw ng Linggo, Bicol Region at Palawan pa rin yung mga pag-ulan dyan sa Luzon. Maghapon namang hanggang katamtamang lakas ng ulan dyan sa Visayas at maging sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, sa hapon at gabi po posible ang ulan sa susunod na 2 araw. Kaya sa mga dadalaw sa kanilang mga yumao, mas mainam po itong gawin sa umaga. At bukod sa ulan, maging I am ready rin po bukas mga kapuso dyan sa maalinsangang panahon dahil posibleng umabot ng 38 degrees Celsius yung ating init factor bukas. Pia? Pero Mang Tani, posible ba na mag-landfall pa rin itong bagyo at kung sakasakali, talagang hanggang kailan ba ito mananatili sa ating area of responsibility? Kasi baka yung ibang mga biyaheng pandagat o di kaya yung mga flights, baka maapektuhan rin po, Mang Tani? Yes, Pia. Kung titingnan natin itong latest forecast ng The Weather Company, makikita natin na hindi ito lalapit ng husto, maaari itong lumayo na, pero ito ay forecast pa lang. At makikita natin dito na ito yung araw ng Linggo, Lunes, Martes at Miyerkules, maaaring nasa loob pa yan ng Philippine Area of Responsibility. Kaya ito yung babantayan natin, Pia, kung magbabago ba itong forecast na ito. Kasi nung una, ang posibilidad dyan ay tatama dito sa Northern Luzon. At kapag itong bagyo ay nandito, kahit na malakas yung ating hanging amihan, meron ding inaasahan kung makikita natin yung araw ng Linggo natin. Pero ito, no, ito yung wind map. Makikita mo, lalakas yung hangin, yung galing sa Hilagang Silangan dito sa may northern at eastern border ng Luzon. Kaya posibleng maapektuhan dyan yung mga maliliit na sasakyang pandagat na tumatawid, lalo na dito sa may from Samar papunta ng Bicol. Yan yung pwedeng maapektuhan posibleng Linggo o kaya ay Lunes. At yung mga pagulan, dulot naman ng trough nitong bagyo, Pia, pwedeng magpaulan ng gusto yan dito sa Visayas at sa Mindanao. Kaya posibleng maapektuhan yung mga yung land and sea travel dito sa Visayas at Mindanao at posible rin na maapektuhan kung malalakas yung pagulan yung ating mga aalis dyan o pupunta dyan gamit yung eroplano. Kaya dapat maging IAM ready sila, Pia. Alright, maraming salamat po, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po, ang ating GMA resident meteorologist. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.